Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our third reading for the day today, third and final reading. I hope na napanood nyo na po yung first and second reading kanina bago po kayo tumalon sa reading na ito, no? Balasahin lang po natin mabuti ang barahan na ito. Yan, para po sure po tayo na hindi po siya naghalo sa reading po kanina, no? Yan, I hope na napanood nyo na po ang first and second reading kanina and yung first and second reading po kahapon. So, siguro po ay nabalasan na natin to one last. Okay. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pili pa po tayo ng 3 dito. Nagkahulugan na po kasi, no? 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo po i-skip ito, mga kapatid. For some of you na meron pong nabuntisan ang person nyo na tiyabilitang palaka or may anak po sila, nagkaanak sila, no? Ito po ang magiging kalbaryo sa kanila, no? Sa totoo lang po, kawawa lang po yung bata na isisilang or naging anak nila, no? Kasi po ito po ay hindi makakaranas ng peaceful na pamilya, no? Nakakita po ako for some of you na nabuntisan po yung tiyabilitang palaka nila or nagkaanak sila sa tiyabilitang palaka is kawawa po yung bata. Yung bata po ang magsasuffer because laging magulo po, no? Nakikita niya po na yung magulang niya po ay sobrang gulo, no? Okay, madadivert po sa totoo lang sa ibang bagay, no? Makikita niya po na yung parents niya ay somehow nagbibigay po ng sakit ng ulo dun sa bata or nagbibigay ng stress, no? Wala po magiging maayos na direksyon itong batang ito because of too much stress na pwedeng ibigay sa kanya ng kanyang mga magulang, no? Pipilitin pa rin po ng person nyo, no? Kahit na nakabuntis na to, kahit nabuntisan niya na, pipilitin pa rin po ng person nyo somehow
ayan no, pipilitin pa rin po ng person niya na magkaroon ng communication sa inyo. No, kahit ano pong gulo, gusto niya po ay meron pa rin siyang balita sa iyo, na-stalk ka pa rin niya, meron pa rin siyang balita sa iyo. Hindi po ito matatahimik, at pag naramdaman po ng person niyo na tuluyan ka ng umalis, lumayo sa kanya, ay doon po siya magpapanik at talagang hahabol po ito sa iyo, no? Sa ngayon po, nai-stress na rin siya sa third party. Nabu-burn out and overstress po, yan po ang nararamdaman niya sa relasyon na meron siya ngayon. Ano? Sobrang stress and burnout siya sa relasyong meron siya ngayon or sa current relationship niya. Panay stress. Panay stress ang dinudulot ng current relationship niya, ang current na relasyon niya. Sakit sa ulo. Ay no, sakit po talaga sa ulo. Kaya lang, karma niya na po ito, no? Kasi sa totoo lang, hindi na rin po siya makaalis sa ngayon, no? Hindi po siya makaalis, hindi niya po maiwanan, hindi po siya makawala. Kaya sa totoo lang po, ito po ay sinasabi ko sa inyo, ito po ay karma niyang matindi, no? Sobrang stress and burnout po siya. Ayan, no, there is coldness, no? At talagang sinasabi ko po sa inyo, sa lahat po lumalapit dito, wala pong ma-advise, wala po siyang makuhang advice na tama. Somehow, siya pa po yung lumalabas na mali, siya pa po yung lumalabas na may sayad. Kaya, ayan po talaga, no? Coldness, may coldness po sa samahan nila ngayon, no? Sa'yo pa rin po siya naging masaya, no? To tell you honestly, sa'yo pa rin po siya naging masaya, at hindi niya po yun maidideny sa sarili niya. Maideny niya man po yun sa ibang tao, pero hindi niya po yun maidideny sa sarili niya. No, pinipilit niya lang pong magpakatatag, pinipilit niya lang po panindigan yung kanyang yung sitwasyon, pero sa totoo lang po na talagang mahirap po para sa kanya na mag-pretend, pero ginagawa niya po yan every day of their lives, no? Ginagawa po nila yan, at somehow ay nakikita ko po na pilit na lang, no? Pilit na lang, at talagang may coldness po siyang nararamdaman. There is freedom, and nag-explore po kasi ito no? Pinilit niya pong maging free, pinilit niya pong mag-explore, no? Akala niya po is boring na po yung samahang meron kayo, na wala yung spark, na wala yung kilig. Ngayon niya naiintindihan na yun nga, nagkanakaramdam lang po siya ng boredom, pero yung pagmamahal naman po pala niya sa iyo ay hindi po nawawala, no? Somehow ay natabunan lang po ng boredom, pero sa totoo lang po hindi po nawala yun, no? Kahit ano pong gawin nito ngayon sa niya, hard work and perseverance, hindi po maiaalis talaga sa kanya. Hindi po talaga hindi po maiaalis na parang kahit ano pong gawin niya, pumapasok pa rin po sa kanya, at talagang hindi niya na po din ma-deny, no? Na talaga pong kahit anong gawin niya, it will always bounce back po sa totoong nararamdaman niya, no? Nagba-bounce back na po ito, at totally po hindi po ito makawala, no, sa sitwasyon na meron siya sa ngayon. Lack of initiative, hindi po niya magawa talaga na buong buo, na gusto niya na po kasing umalis dito no? And somehow gusto niya na pong umalis dito, pero hindi niya po magawang umalis. Nag-iisip po siya ng strategy, ng tactics, pero hindi po siya makaalis dito sa sitwasyon na to. Sa totoo lang po, kahit po araw-araw siyang mag-isip,
ano pwede niyang gawin, hindi po niya matupad-tupad at hindi po talaga maayos, no? Hindi po niya maayos talaga kung ano man po yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Nai-stuck po siya sa vision yung dalawa, pero nai-stuck po siya sa realidad na hindi niya po talaga kaya pang umalis, no? Meron po siyang ambition, meron siyang mga gustong marating, desires, no, desires of his or her heart, pero hindi po niya magawang ipaglaban sa ngayon. Karma po yan eh. For those of you po na nakikita ko nagtrabaho abroad at naiwanan at nagkaroon ng LDR, isa po kasi sa rason niya at sinisisi niya sa iyo ay hindi niya daw po kaya yung malayong relationship. Pero pinasok niya po yan eh, tapos biglang sasabihin niya hindi niya kaya ng long distance relationship. Gusto niya po kasi laging nandyan sa tabi niya ang partner niya. Pero love is sacrifice. Love is patient. Hindi porket wala sa tabi mo, kailangan mo ng magloko, no? O ipagpalit ka. In the first place, nandyan ka dahil gusto mo ng magandang buhay na hindi naman niya kayang ibigay sa'yo. Oh my God, the Tower. The Tower is the worst card in tarot card po for me, no? This is all about disaster, shattered dreams, lahat ng kamalasan na ay mai-experience niya. Ito pong the Tower ay pagbagsak ng lahat ng tungkol sa buhay niya, no? Pagbagsak ng lahat ng pangarap, disaster, no? Talagang sunod-sunod na karma na hindi po niya kontrolado. Sa totoo lang, wala po siyang control over this, no? Yun po yung mahirap. Gustuhin niya man po magkaroon ng fresh start, pero hanggang hindi po siya nagkakaroon ng lakas ng loob, lumapit sa'yo, to say sorry sa'yo, wala po. Everyday po, panay stress ang idudulot talaga ng sitwasyon niya at ng current relationship niya. Talagang sakit sa ulo po yung napala niya, imbis po na maging masaya siya, no? Lahat po kasi ay hindi pinag-isipan, all bounce back to impulsiveness po, no? Yung actions niya po ay dumepende sa mabilisang desisyon na hindi po pinag-isipan. Talagang gulong-gulo po ang person na ito, at sa totoo lang po ay siya rin po ang nag-suffer sa maling desisyon niya. Nasaktan ka, yes, pero hindi mo po alam ang pakiramdam nito ngayon, ano, talagang nag-suffer po siya ng matindi. There's coldness, there's cold heart here. May bitterness din po talaga. Meron na po, bukod sa panlalamig sa puso, no, naglalamigan, nagkakalamigan, may bitterness din po sila sa isa't isa, and somehow may sisihan din po akong nakikita dito, no? Kung dati ikaw po yung nasisisi, kung dati ikaw yung laging may kasalanan, ngayon sila na pong dalawa ang nagsisisihan, no? Deserve po nila yan, sa totoo lang, no? Deserve po nila yan. Oh my God, burnout and overstress. Burnout and overstress, two different cards with one meaning. Pareho po nating nabunot, no? Talagang pareho po na sinasabi na panay stress ang dinudulot talaga ng current relationship niya, at talagang sakit po sa ulo ang taong ito. Ikaw po ay pilitin mong maging masaya sa araw-araw na binigay sa'yo. Pilitin mong tumayo with determination. Ipakita mo na kaya mo po nang wala siya sa buhay mo, no? Ipakita mo po na hindi mo na siya kailangan, na you will move on from your life para po sa iyo, no? And then lalo pong magiging disaster yung barahan niya. Why? Hindi niya po kasi kaya nang wala ka totally, no? Yung nakakabalita siya sa iyo pag ini-stalk ka niya, nakakabalita siya sa ibang tao, parang nagiging enough yon sa kanya sa ngayon, no? Kaysa sa wala siyang alam po tungkol sa iyo. Wala kayong closure, very incomplete, no? Sa nakikita ko po, wala pa po din kayong closure, no? Ayan po ang nakikita ko, and may matinding surprise po
na darating sa'yo. Meron po ikaw magandang sorpresa, no, na para sa'yo. And somehow, I believe po na magiging maganda pa po ang mga susunod na araw sa buhay mo. Okay? So that's it for your third and final reading for today. Panay stress ang dinudulot ng current relationship niya at talaga pong masakit sa ulo, masakit sa bangs po ang nagiging samahan nila. Somehow, sa nakikita ko po talaga dito ay yan, huwag ka pong mag-alala because sa nakikita ko po dito ay magiging mas matatag ka pa po sa susunod pang panahon. Okay? So that's it for your third and final reading. I hope na nag-resonate po sa inyo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para po nakikita ko at nababasa ko po ang inyong mga comments. Somehow, nakaka-resonate tayo sa isa't isa. Nakukuha ko yung energy nyo sa mga readings ko ng comment section natin. Okay? And for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At sasagot po ako, no? Hindi man po ako makasagot agad-agad, but I promise to answer you once na okay na po ako, settle na ako, at magbubukas po ako ng message sa FB Messenger natin. Okay? And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa channel natin. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Sabi ko nga po sa aking ever loyal at solid na mga Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Ito po, kahit na pagod ako, medyo masama na rin po ang aking pakiramdam, but I am doing this because gusto ko po na hindi kayo magantay at wala na naman akong mabigay na third reading of the day. But after this, I'll make sure magpapahinga na din po ako muna. Okay? So, minsan po kasi talagang draining din po ang kumuha at makakuha ng energy talaga ng maraming tao. But, this is a mission na kailangan ko pong gawin para sa ating lahat. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, huwag kayong magpa-stress. Kung sila ay stress, panay stress ang dinudulot ng current relationship nila at sakit sa ulo, kayo po, huwag po kayong magpaka-stress because life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading tomorrow for our first reading of the day. I hope mapanood po ito ng lahat. No, a very powerful reading, lalo na itong third and final reading natin. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. At babalik po ako, huwag kayong malungkot. At sana po ay patuloy po kayong sumuporta sa ating channel na Lady Elena Tarot Card Readings. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. Huwag po kayong malulungkot. Sabi ko nga po, labanan ang lungkot. Live one day at a time. Huwag niyo pong isipin kung anong mangyayari bukas sa susunod na araw, sa mga susunod na okasyon, but live one day at a time. Your goal is to wake up and sleep po today, na iwasan mo po mag-isip sa kanya at pilitin mo pong gumawa ng 3 bagay na laging makakapagpasaya sa iyo. Okay, God bless you everyone. I love you all and I will all see you again tomorrow for another exciting na reading po para sa inyong lahat. God bless you. Good night and have a happy heart. I love you all. Bye!